Vice President Sara Duterte may pakiusap kay Pangulong Bongbong Marcos. International law expert may hamon kay BBM. Saldico may taning na. Lahat yan pag-uusapan natin. Hello pala sa lahat, kakampi ako ng Tama at Inaapi kaya kung bago ka lang sa channel na to at tulad ko na suportado ang Tama, tara, magtulungan tayo kabayan. BP Sara hinimok si PBBM na sumailalim sa drug test. Hinimok ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa drug test matapos ang binitawang aligasyon ni Senator Amy Marcos na gumagamit umano ang First Family ng ipinagbabawal na droga. Sa isang panayam, sinabi ni BP Sara na dapat magpakita ng resulta ang Pangulo upang mapatunayan na kaya pa nitong pamunuan ang bansa. Nang tanungin naman kung naniniwala siya sa aligasyon, sinabi ng Vice Presidente na lahat umano ng nakakasama nila sa party ay sinasabi na gumagamit ang mga ito ng droga. Sa kabilang banda, una nang nilinaw ng palasyo na negatibo ang naging resulta ng drug test ni Pangulong Marcos at hindi nito balak na sumailalim sa hair follicle test. Kaugnay nito, no comment naman si BP Sara tungkol sa posibilidad na pumalit sa Pangulo sakaling mapatalsik sa pwesto dahil mas lalala lamang umano ang sitwasyon. Nakatakda naman si Duterte na dumalo sa Senate hearing sa Huwebes, November 27, para sa 2026 budget ng Office of the Vice President. So eto po ang opinion ko dyan mga kababayan. Sabi nga nila ibigay ang hilig ng walang ligalig, di ba? Dahil kung patuloy na dededmahin yan ng Pangulo, hindi din siya titigilan sa pangungulit na magpa-hair follicle test. Wala namang masama doon, ito'y para lang malaman ng mga tao ang katotohanan. Ito'y kaugnay ng inakusa ni Amy Marcos. Ano ang dahilan bakit tila tengang kawali ang Pangulo? Samantalang ang international law expert naman ay may hamon kay BBM. Ano kaya ito? Iginiit po kasi ng international law expert na si Dr. Melissa Loja na dapat isailalim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa immediate thorough and transparent investigation matapos ang pag-amin mismo ni Sen. Amy Marcos na gumagamit umano ng pinagbabawal na gamot si Pangulo at ang ilang miyembro ng pamilya niya. Ayon kay Loja, hindi simpleng alitan ng pamilya ang usapin dahil may national security at governance risk umano na nakataya. Lalo't ang Pangulo ang may hawak ng kapangyarihan mag-isa, kabilang na ang command over the AFP. Giit niya, may highest probative value ang pahayag ni Sen. Amy dahil ginawa ito sa publiko at labas sa legislative immunity. Bukod pa sa pag-alok nitong mag-resign kasama ang Pangulo, binigyang diin ni Loja na dapat magsagawa si Marcos ng follicle drug test dahil hindi umano sapat ang simpleng pagtanggi. Dagdag pa niya, mahigpit na minomonitor ng foreign investors at creditors ang issue at mas hindi raw sila madaling madaya kumpara sa local na audience, kaya't maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ang krisis sa kredibilidad. So ayun na po yun mga kababayan, marami pong maapektuhan maging ang ekonomiya natin. Credibility po kasi ang nakataya dito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Saldico na kung saan ay may taning na. Yes po, tinaningan na po itong si Saldico, maging ang 15 na kasamahan niya. Binigyan ng ultimatum para sumuko hanggang sa araw po ng Lunes. So bukas, November 24, sina dating ako Bicol Party List Representative Saldico at ang 15 iba pa na inisyuhan po ng arrest warrant kaugnay po sa maanumalyang flood control projects. Ginawa po ni Department of Interior Local Government or DILG Secretary John B. Cremulya ang pahayag matapos kumpirmahin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Biyernes na mayroon ng arrest warrant laban kinako, dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highway at private construction firm na SunWest Corporation kaugnay sa flood control anomaly sa Mindoro. At ayon pa po kay Sec. Rimulya, gagawa siya ng isang memorandum order
sa oras na matanggap na niya ang kopya ng arrest warrant. Sa isang panayam, sinabi ng kalihim na binibigyan nila ang mga akusado na sumuko sa pinakamalapit na ahensya ng gobyerno hanggang sa araw ng Lunes dahil kung hindi ay kanilang tutugisin ang mga ito at gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang iharap sila sa batas. Pagdating naman sa pagsisilbi ng arrest warrant kay Ko na kasalukuyang nasa labas ng Pilipinas, sinabi ni Secretary Mulya na hindi nila isinasantabi na nasa bansa na ang dating mambabatas na posibleng dumaan sa backdoor. Ayon pa sa kalihim, kanilang pupuntahan ang mga address ng bahay ng dating mambabatas para isilbi ang warrant at magsasagawa rin daw ng inspeksyon sa kanyang mga negosyo kung naroon siya. At kung wala man, magpapadala sila ng notice sa International Criminal Police Organization or Interpol para arestuhin daw itong si Ko. Una rito, iniulat po ni Secretary Mulya na base daw sa kanilang tracking na mataan si Ko sa Japan noong nakalipas na Lunes, subalit kalaunan nagtungo daw sa China at posibleng bumalik sa Europe noong Huwebes. So sana bago po mahuli itong si Saldico, mailabas niya na po lahat ng ebidensya. 'Di ba? Kasi ang daming pwedeng mangyari. Para kahit ano't ano man po ang mangyari, meron tayong backup. Kasi hindi natin talaga alam kung ano yung plano eh. Pwersahan na po ito mga kababayan kasi nakatakda pong humiling ang National Bureau of Investigation or ang NBI ng red notice mula po sa Interpol sa Lunes. Kaugnay ito ng arrest warrant laban po dito kay Saldico. At sabi nga po nitong si Attorney Angelito Magno sa DZRH na uumpisahan na daw po nilang mag-file ng red notice para makatulong na rin ang Interpol sa paghahanap sa kanya kay Saldico. Dahil bago lang na lumabas ang kanyang arrest warrant, ay uumpisahan pa lang natin ito sa lalong madaling panahon. Yan po ang sinabi ni NBI OIC Director Attorney Angelito Magno sa DZRH. So bukas na bukas daw po ay magpapadala na sila ng request. Kaya sana kung may natitira pa pong mga ebidensya at pasabog si Saldico, sana ilabas niya na po ito sa publiko. Kasi bilang na po yung mga araw, bilang na yung mga oras niya, may taning na rin po siya at kaisa na po ang Interpol sa magpapahanap or maghahanap sa kanya dito po sa ibang bansa. Para kahit ano't ano man po ang mangyari sa kanya sa pagkakahuli niya po, di meron tayong backup sana, 'di ba? At least, 'di ba, napasabog na niya lahat ng kanyang nalalaman. Agree ba kayo dito mga kababayan? Ano po ang komento ninyo?